Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm on this vlog. Nako, matindi. Mainit, mga kaibigan. Itong ating muling pagtatalakay tungkol dito sa very controversial pagkawala ni Catherine Camilong. Very controversial na kusang pagsuko nitong tinuturong sangkot na si Jeffrey Magpantay, mga kaibigan, sa puntong ito. Magugulat kayo dito sa ipakikita ko sa inyo. Ipapanood sa rolling ng video. Naku po, kaya pala ayaw magsalita ay may mga dahilan at yung iba ay hindi tinatanong. Mga kaibigan, paano ka magsasabi kung hindi ka naman tinatanong? Bakit hindi tanungin nitong pulis na ito? Mga kaibigan, sa punto pong ito, laman ng video na yan at iba pa, marami nating bibigyan ng diin, highlight, tatalakayin. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayan ko po kayo. Please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nagpapaalala, mga kaibigan, kapag may pagkakataon po kayo, kung pwede lang, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito at nang sa ganon, lubos po nating maunawan. Eto na! Samahan niyo po akong panoorin, tuklasin! Mga kaibigan, panoorin po natin. Sir, hindi po kayo nagkaroon ng pagkakataon na magtanong sa kanya, sir? Nagtanong din po ako, pero yung personal information lang po talaga po ang aming ano po. Kaya nga po, Major Sir, I'll teach you. Next time, tanungin niyo po yun. Kasi pag sinabi niya na, o sige, magpapalay detector test ako, then ilay detector test niyo, doon may kita na wala siyang tinatago, wala siyang kinakatakutan. Hindi siya ninenervyos. Ba't ako ninervyusin? Magsasabi lang ako ng totoo. Malinis yung aking konsensya. Yes, I'll submit myself to anything. Such as lie detector test. Tama ba, sir? Okay po, sige po, Senator. At least tinanong nyo. Ano pong sinabi sa inyo nitong si Jeffoy? Ayun po, Senator, ang kanyang sinabi lang po talaga ay pumupunta po na sa amin para ipakita po na willing po siya makipag-cooperate at isabit po sa kanya yung kanyang sarili para sa legal process po ng kanyang kaso. Okay, pero bakit daw po siya nagtago after the incident? Nung pinaghanap po siya for some time, di ba nawawala siya? Anong reason na binigay niya? Ba't siya nagtatago? Senator, pagdating po sa mga iba pong issues po na tungkol po sa mga reasons po, wala po siyang sinabi. Basta sinabi lang po na sa amin ay basta nanggaling daw po siya sa Rosario, Batangas at nakapag-decide daw po siya para po, yun nga po, harapin po yung kanyang kaso ay magpakita na lang po talaga at may pag-cooperate po sa kapulisan din po. Kung ano man nakausap niyo ba siya mismo, Major, sir? Yes po, Senator, nakausap po. Okay. So, nung makausap niyo po siya, I'm sure tinanong niyo po siya kung nasaan siya nung time na diniklarang nawawala si Catherine. Tama? Yes po, Senator. Tama po. Yun lang po talaga po, Senator. Pagdating po sa nagsumasagot lang po si Mr. Jeffrey Magpantay sa questions po ng personal na data po regarding sa kanya. Kaya nga po. So, Opo. di ba siya po ay personal bodyguard? Opo. Driver bodyguard. Tama? Ni Major. Siya po ba ay member ng PNP o civilian po siya? Civilian po, civilian. Civilian po siya. So, hindi po siya organic member ng ating Philippine National Police. Tama? Hindi po, hindi po. Okay. Nasaan daw po siya nung time na nawawala etong si Catherine at bakit siya ay hindi ma-accounted for? Ay, yun po, Senator. Pagdating po sa part po ng mga ganun po, ayaw po na sumagot. Tinanong niyo po siya. Tinanong niyo po Opo, siya. Hindi lang po talaga po siya sumagot po pagdating po sa mga ganun pong questions po. Kaya nga po, Major, opo sir. So, tinanong niyo po siya, ano po yung sinabi niya? Ayaw kong sumagot.
I would like to remain silent. Paano ba yung demeanor niya, yung forma niya, yung pananalita niya? Gusto ko lang po malaman. Gusto lang po malaman ng mga kamag-anak na ngayon po ay nakamonitor sa atin, nanonood, nakikinig, maging yung mga listeners, viewers natin. Paano niyo po siya tinanong at paano po yung sagot niya sa inyo? Ayun po, yung pagdating po sa, sa kanyang kaso, ang lagi na po niya statement is, siya po ay may legal counsel na, at yung kanyang case daw po ay ongoing pa rin pong preliminary investigation. So, isinasubmit lang po niya mismo sa legal files lang yung kanya, kung sakali man siya itatanungin daw po, ay dapat po ay assistant po siya ng kanyang counsel. Okay, naiintindihan natin yan. Karapatan niya po yun. Opo. Paano naman po yung si Major? Nasaan na po itong si Major Alan De Castro? Ito yung primary person of interest at boyfriend na ata ito. Tama? Ni Catherine. Nasaan po si Major? Nakausap niyo na rin po? Major De Castro? Siya po ay nasa regional sa Calabazo po. Sa regional office po namin sa Camp Dilim po. Okay, kung tama po yung pagkakalala ko at that time, sabi ko kung pwede, nasa isang holding area dapat siya na hindi siya pwedeng pag-alagala dahil nung mga panahon na interview natin sa Sharia ata yung PNP, pinapabayaan lang ata siya sa isang headquarters ng kapulisan at libre siyang pag-alagala. So, ganun pa rin po bang sitwasyon niya o siya po sir ay pinayagan na makalabas ng police station at pwede na umuwi ng bahay at pag-alagala na lang? Pagdating po sa activities po ni Major De Castro, sir, hindi po ako ang right person po kasi wala po kami direct na authority po para po sa pag-monitor po sa kanya dahil sa station lang po yung level ko po. Yes sir, yes sir. Sir, siya ho ba ay inyo pong niyaya na magpa-lie detector test? In-offer niyo po ba yun sa kanya? Ay, hindi po, Senator. Bakit hindi niyo po in-offer? Kasi po yung pag-ano nga po sa kanya ang sinasagot niya po lagi sa kailangan daw po ng lawyer kasi may nahayan na po siyang... Kaya nga po, Major, wala namang po masama kung tatanungin niyo siya, okay, nandito ka na rin lang, isa ka sa mga person of interest, kung gusto mo linisin niyo yung pangalan, ito ay voluntary, willing ka ba mag-submit sa isang lie detector test? Pag sinabi niya no, at least, tinanong nyo. Yes po, sige po, Senator, Hindi po tinanong yun. Hindi po kasi po, ang mismo part po ng investigation po talaga ng hindi na rin po sa police station po namin po. Hindi, sorry po Major Sir hindi po ako naging makulit dito. Naguguluhan lang po ako. Kasi kung sa akin po yung pumunta rito, nagpakita siya para sabihin sa akin na Sen Rafi, nanganganib yung buhay ko, pupunta ko rito para ipakita sa inyo na wala ako itinatago, kaya nandito ako. Then, marami po ako itatanong sa kanya. Nandito na rin lang siya, di ho ba? Kung napapansin niyo po, pag may sumusurrender sa akin, tinatanong ko po yung sumusurrender sa akin, binibigyan ko siya pagkakataon magsalita, etc. So, nandun na rin lang po sa harapan ninyo, sana nagtanong-tanong na po kayo. Kapag hindi kayo sinagot, di mo naman pwedeng pilitin. Kung sinabi niya, ayokong sagutin yan, okay. At least, alam natin kung paano tutungo yung direksyon ng pag-iimbestiga. Magkakaroon kayo ng idea, magkakaroon kayo ng guide, magkakaroon ng, kumbaga, perception. Di ba? Which may be important or which may not be important. Na pwede nyo pong ipasa sa mga kamag-anak at bahala ng mga kamag-anak na i-process yung kanyang mga sagot. At least you did what you're supposed to do para yung mga kamag-anak makita nila, mabasa nila na talagang ginagawa nyo yung inyong tungkulin upang nang sa gayon mapagaan ang kanilang kalooban knowing na talagang porsigido kayo na hanapin yung katotohanan. Tama, sir? Yes po, Senator. Okay, alright. Shout out. Maraming salamat, Senador Rapi Tulfo. Ipahintulot to ang paggamit ng inyong video clips
Nako, yan ang manok natin sa ikang darating na eleksyon for President, Idol Rapi Tulfo. Wala, magalit na naman yung mga bashers ni Rapi Tulfo. But anyway, ito, nakuha po natin mga kaibigan at maliwanag po diyan sa ruling ng video na hinahamon, dapat hinahamon dito ng lie detector test itong si Magpantay, but sa punto pong ito ay maliwanag paano sasagot ay hindi tinatanong ng kapulisan. Itong isang major na po ito ang in-interview, ika nga po ay medyo pinangaralan ni Idol Rapi Tulfo sabagat malambot malambot ang kanyang sistema dito sa pag-iimbestiga dito sa ika nga po ay sumuko na si Magpantay. Bagamat hindi niya po jurisdiction, ay alam ko po karapatan niya po na bago tanggapin ito ay mayroong mga kaukulan na katungkulan siya na tanungin. Subalit umiikot lang po ang tanong doon ho na sinasabi na personal na tanong. Ay kung gusto mo makatulong na ikaw police major na hepe ng isang istasyon dyan sa sa Batangas, itong in-interview na ito, ay dapat nagkusa ka na ho na ika nga po'y tanungin ito para sa ikagaganda ng takbo ng kaso. Kahit sabihin mo pa na ika nga po'y ayaw sumagot ito, ay kung may diskarte ka, pulis ka Marami mong pinag-aralan sa pagiging pulis, lalo isang major ka na nga, kung paano dumiskarte. Mga kaibigan, ay sa timo pa lang ang sagot mo dito, kay Idol Rapi Tulfo, ay palambot-lambot ka pa pansinin po niyo po, ang mga sagot niya, palambot-lambot. Hindi pipili yung ganyang palambot-lambot. Nagre-reflect sa inyo po, yung ika nga po sinasabi nyo na mga tanong na ika nga po, walang tanong kaya hindi sumasagot. Ikaw ba na, kahit tanungin mo ng mga klaseng tanong na ika nga po medyo nasisindak, wag mo lang ihising. Ay yung mga kapanindig balahibo na mga tanong, ay iikot po yan. Iikot ang tanong doon po sa mga tinatanong nyo. At least magkaroon po kayo ng idea. Problema. Ay katulad nga niyang lie detector test, ay hindi po man lang naitanong mga kaibigan. At nang sa ganun po, ay magkaroon man lang na ika nga po linaw dito mga kaibigan sa kaso na ito sapagkat ay lumalabo ho diba? Nandun na po ako, aminado po tayo at agree, hindi niya po jurisdiction na ika nga po magtanong, hindi siya po nag-imbestiga, datapot sumuko lang po sa kanya itong si Magpantay. But marami na po tayong sistema ngayon, i-video mo habang tinatanong, ay isa makatuwid, hindi mo pinipilit yan. Mga kaibigan, at least nakatulong ka sa investigasyon, ay dito lalong lumalabo ang pagsuko ba't ba na mga kaibigan, maabantala kayan to? Ay bigyan po natin sa ibang pagkakataon itong pagtatalakay na ito. At dumako naman tayo dito, bibigyan natin ng highlight. Mga kaibigan, ilang araw na po ito na sumuko. Subalit wala pa pong linaw mga kaibigan. At tayo nga pong ika nga po magsalita tungkol dito sa kaso ni Catherine Camilon. Kung susuriin po natin ang takbo ng kanyang pagsuko, hindi po tayo nagmamarunong dito, pasintabi na po. Ang sabi nga niya, handa po siya makipagtulungan sa investigasyon. At kaya po siya sumuko, sinabnit ang kanyang sarili upang ika nga po. Anong sabi niya? Maliwanag ay kung sakaling kailangan siya, ay nandyan lang po siya. Makukunan nasa laysay. Ba't ano po ang nangyayari? Ay maliwanag po ito isang panluloko. Maliwanag po ito isang pakawala din ng kabila. Pasintabi na po isang punto de vista dahil nagbabase po tayo sa takbo ng pinapakita nito ni Magpantay. Ang maliwanag po dito, isang public opinion ko na sana'y mali ako, mga kaibigan. Sana'y mali ako dito sa aking punto de vista, public opinion, na ito ay handang makipagtulungan para ilihis ang kaso. Handang makipagtulungan si Magpantay. Nang sa ganun po, siya ay mapawalan sala. Si Major ay mapawalan sala. Mga kaibigan, yan po ang tinatakbo ng pinapakita ngayon ni Magpantay. Wala pong katotohanan sa nakikita ko na makikipagtulungan siya para aminin kahit ginawa niya kasalanan di umano. Kahit
di umano ay sangkot siya sa pagkawala ni Catherine Camilot kasama itong si Major di umano sa pagkawala, nasangkot silang dalawa. Ang maliwanag po dito, pinapakita nila. Iba ang nakikita dito. Makikipagtulungan po itong dalawang ito at lalong-lalo na si Magpantay para sila po ay maligtas sa nagawa din na di umano nasangkot sila sa pagkawala ni Catherine Camilot, mga kaibigan. Inuulit ko po, sana ho ay mali ang aking punto de vista. Yan ay isang pawang public opinion na nagbase ho tayo sa takbo ng pinapakita nitong pagsuko ni Magpantay. Sana po naunawaan nyo mga kaibigan na tadiyan po sa comment section. Pwede po kayo magbigay ng anumang public opinion. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palakpakan.